Guys, ano to? What they call this late upload. So it's June 16 right now, and it's 1 month and 8 days na kami dito sa hospital. So I think na-complete na rin naman din yung chemo drugs na kailangan. We're just recovering from a chemo, and then so di ba pag chemo, lahat ng antibodies mo, even yung white blood cells mo, magiging down to zero, empty out yun lahat. And then eventually magkakos siya ng fever, yan. So for the past 7 days, nagkaroon ako ng fever hanggang 38, 39, umabot kami ng 40. There's also on that 7 days na yun, meron din ang pinaka-peak na fever, which caused me chills, no? So Lai and I during that time hugged just to warm myself. At the same time, we also keep praying until bumaba yung fever ko. Kasi nag-chill talaga ako noon. Imagine mo, wala kang antibody sa katawan na magpo-protect ang risk mo kasi dyan, like a septic shock or any bacteria, virus, madali kang tamaan. Mahanginan ka lang ng konti na ubo, ano kagad yun, susceptible ka na kagad sa ganung sakit, no? So yun, so because of my fever after taking the chemo drugs, they investigate din kung ano yung possible causes. So they do CBC, they also have blood culture, test 12, 24, 48. May mga reactions for bacteria and viruses. They also check for my urine analysis, no? And then chest x-ray pa, swab test, so baka may COVID kasi nilagnat. So marami pang ginawang test na just to check lang or to rule out lang kung ano kayo nagkakos, no? And then all of the results findings was all good. So no bacteria, no infections, no virus, or the rest, no? So ibig sabihin, probably ano lang to, part siya talaga nung chemo na recovery, no? Since mababa yung antibodies ko, madaling lamigin, madaling mag-chill, madaling magka-fever. So, yan. So, another update ko today is yung hair ko ngayon. Nagulat ako kasi kaninang umaga, unti-unti na siyang nag-shed off or nawawala, no? So, pwede kong gawin. Yung iba raw kasi na nagkikimo, pag nakitang nakakalbo sila, nade-depress, no? Sabi ko, okay. Sa akin, ako naman, gusto ko siyang ma-experience. Kasi, gusto ko ma-experience yung ganitong sitwasyon. Di ba? So, at the same time, hindi ko ikakat yung hair ko kasi kapag lumiit na yung strands of hair, for example, lumiit na siya ng ganyan, hindi na siya automatically magpo-fall off sa scalp ko. Maliit siya masyado eh. Like a gravity na lang para matanggal siya. Tumagal pa lalo yung recovery ko. So, hayaan ko na lang siya na ganyang kahaba na mas madali siyang nahuhugot or na-unplug from my scalp mo. So, imaginein mo, ito yung papakita ko sa inyo, walang laman yung kamay ko, di ba? So, pag ginanyan ko yan, tapos kinonting kurot ko lang na ganyan, ito na yung nakukuha ko. Nagigets nyo? Ganun kadali siya na matanggal, na ma-fall off yung hair ko. Ilan to? Tino, ayan o. Teka, paano mo makikita na marami? Yan siya, yan. Saan ba yan? Ito, yan. Saan ka gano'n kadami? Isang hugot pa lang yan. So, unti-unti nang nauubos yung hair ko. Kasi pag ganito siya kahaba, mas madaling matanggal sa scalp. Ewan ko lang yung dito sa side, sa gilid, kung hindi siya ganun kadali matanggal eh. Siguro it will take time. By tomorrow, hindi ko na rin siya sinave para kung saan na siyang mag-shed off.
Ayan. Siguro once na empty out na rin to, since also wala na rin akong fever, I can now take a bath, no? Tagal din ng fever ko na yun, 7 days. So para akong in a battle din. So we kept on praying para mawala yung fever. Ang hirap, paparaning ka kasi ano nagkalagnat? Wala naman akong tingin ko sa katawan ko. Ano kaya yun? Pneumonia, TB, or baka may bacteria ako or other forms, no? Kinakatakutan ko kasi doon is yung yung sepsis, no? Pagka may ganong mga infections, I mean, since madali kang tamaan, and then if you had that infection, bacteria, dali siya. One day lang yung tigok na ako agad kapag in case tamaan ako noon, diba? It will not take 48 hours, diba? So, thanks to Holy Spirit, kay God the Father and God the Son, so I'm still okay, and then fully recovered na rin. So, coming days, probably makakauwi na rin kami sa bahay. Yon. So, that's it for now. That's the update for June 16. Ano na pang ilang araw na ba natin? June 16. So, it's 1 month and 8 days. So, medyo matagal na kami dito. Medyo marami-rami na rin yung bill. I mean, mataas na rin yung bill namin. Kumbaga, lakpas million na rin. So, yun. So, sa mga nagdo-donate ng monetary, and thank you sa inyo. Maraming salamat. Nakakatulong din yan pag pinagsama-sama natin. Diba? Ayun. That's it. Thank you everyone. Salamat. Yun na muna. Also, continue praying for me. Diba? Ayan. So, si Carl 2.0 malapit na lumabas ng hospital. Alright. Thank you everyone. Salamat. Bye-bye.